Ito po yung itsura ng bahay ng kapatid na dinalaw namin sa Masbate. Habang bumabagyo, lumindol din po at nabagsakan ng puno ng santol kaya nasira ang kanyang bahay. So binigyan po kami ng instruction ni Kuya Daniel na dalawin namin at tignan namin ang kalagayan ng kapatid at kung ano pa ang maidadagdag namin tulong sa kanya. So nakita po namin na kailangan palitan ng kanyang bubong, ngunit di naman kami mga skilled worker. Kaya pumingi kami ng tulong sa aming mga kapatid na marunong gumawa ng bahay. Galing pa po sila sa Camarines at sa Sorsogon. Yan po, Tulong-tulong, kami. salo-salo. Bilang mga rider na hindi naman skilled, tumulong kami sa pagpapakain sa kanila, ang lokal na masbate. Denmark, total, mabilis ang share namin ng pagkain at metabolism mo ha. Malakas Kain lang mga kapatid ha, kain lang. Nakakapag-tulong-tulong, napakasarap pong gumawa. Yan, may nag-serve. So, break time po yan. Ang bahay po na ito ay naumpisahan namin ng 4 PM dahil wala kaming materyales. Dahil po, tumuturo pa. nagkakaubusan. Kahoy lang sana gagamitin namin pero Siya po yung para maumpisahan namin. umalik kay Engineer Caroro. Bakal na lang po. Oh, yun no. Mayroong nagmamarunong, kunyari marunong, ayan, Tulak-tulak. puro katawa. Then, 4 PM po, nung dumating na yung materyales, tsaka pa lang kami isang magbakbak ng bubong dahil gusto namin, sure na may materyales na para hindi naman babasang tuluyan ng gamit ng kapatid pag umulan. So 4 PM po kami nakapag-umpisa. Pagdating ng materyales, tulong-tulong na agad. Bilang mga rider, hindi naman kami skilled pero marunong magpintura. Tumulong po kami. Ito kami ng mga trusses, samantalang ang mga kapatid, may nagwe-welding na, may nagpuputol. Yan po. Imagine niyo po, 4 PM lang po yung nag-umpisa pero may nakatayo na agad. Salamat sa Diyos at nabigyan kami ng pagkakataon na makaganap ng aming munting tungkulong. Malingap, madalawang kapatid. Matignan po ang kanyang mga pangangailangan. So ayan po, makikita nyo tuloy-tuloy ang paggawa ng mga kapatid. Kanya-kanya pong skill yan. Sige po, sige. Tira. Ayan. Then pahapon na po yan pero may naitayo na kami. Mga bandang mga 5:30 na yan. So mabilis lang dahil nga dumidilim. Kailangan naming makatapos. Yan. Mga bandang alas 6 na po yan. And then inabot na po kami ng gabi. So tumigil po kami dyan mag-aalas 9 ng gabi kung hindi pa umulan. Wala tayo alcohol, thinner lang meron. Para tuloy-tuloy yung paggawa po namin. Dahil siyempre nagra-rush din kami dahil kinabukasan po, Thursday, ng 4 PM. Ano pangalan ni Brad yung nakamotor? So, ayun, kaya na tamakbo na. Nag-overtime po kami para matapos agad ang bahay ng kapatid. So po, Thursday ng umaga, mag-divider naman kami. Nagpipintura. Tulong-tulong na po yan para mas mapabilis. Nag-iwan na rin po kami ng mga materialis na gagamitin ng mga kapatid para dire-diretso po yung paggawa nila. Dahil kami nga po yung pag-uwi na. May nagpupisa ng bubong. May gumagawa ng harapan ng bahay sa kahoy, may expert. So may nagpintura naman po, mga riders. Yan po. Madali lang po pagka nagtulong-tulong. 3 days lang po yan. Kompleto Pahingahan, dire-diretso ang mga kapatid. yan po yung ngayon. Dati sa kami mag-divider. Yung loob. Then, ito na po yan halos. Nabubunga na yung isang side. Then, ito na po yung Ang finished dasal ko product. lang sa Panginoon. Panginoon, papalitan lang ng buong okay na. Kasi nung time na yun, di ba, umulan pa. Di nababasa ka. Niligo din ako kasi wala pang habong. Talagang skin, tanggal talaga ang bubong. At hindi lang ganun ang nangyari na pinakinggan ng Panginoon na aking dasal na magkaroon ng bubong. Hindi lang bubong ang binigay. Halos buong bahay. Nagkapintura pa. Sabi nga ng mga kapatid, White House na ngayon ang bahay niya sa Sisa. Napakasaya ng wala na tayong makikitang ganitong kapatiran.